Masayang araw po mga ka-PL. Sumagot na po si Auntie Claire mga kababayan doon sa mga paratang sa kanya na di umano naging sugar mommy siya ng isang batang spokesperson na lalaki, siyempre mga kababayan. Itinanggi niya, teka, matino po akong babae, loyal po ako. Eto po ang kanyang paliwanag mga kababayan. Isa po yan sa mga mapapag-usapan natin. At marami pa po tayong pag-uusapan kahit na papasok na po ang mahal na araw mga kababayan. Ngayon, bago ko po simulan ito, makikisuyo lang po mga kababayan. Baka naman po, paki-like and share na lang po nitong ating video. Okay, maraming salamat, makikisuyo lang. Ito lang ang sabi mismo ni Auntie Claire. Mula po ito sa Batas PH, mga kababayan, dito ko po ito napulot. Claire Castro, ayan, itinangging jowa niya, si DOJ Spokes, Polo Martinez, mga kababayan. So, ayun pala yung batang lalaking iniuugnay. Kay Auntie Claire, una uugnay di umano, ayan, kaulayaw, malandi. Hoy, hindi ko sinasabing si Auntie Claire ang malandi, yung tono ko lang. Ito pa, Palace Press Officer Attorney Claire Castro has denied, mga kababayan, reports circulating on social media alleging that she is having a romantic affair with Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez, mga kababayan, bata pa po. Ewan kung nakita nyo na ipapakita ko po yung litrato nitong lalaki. Kung siguro naging bata-bata ito si Auntie Claire at dalaga siya, bagay po sila mga kababayan. Ang gandang match po nila. Sa itsura, hindi ko sinasabing sa isip. Matino, siguro yung lalaki siya, hindi. Eto ba? In an interview, Castro maintained that she is a loving mother and an ever-faithful wife, mga kababayan. May ganun no? Ito yung mismo sinabi niya. Yung asawa ko, hindi siya kinakabahan. Ayan. Kasi, alam niya naman na hindi natin gagawin kung ano man yung naiisip nila. Ayan, mga kababayan Parang nagpapaliwanag lang ho siya sa mga press con niya pagtatanggol sa amo niya. Ganun lang ang datingan. Alam mo yung hindi mo mararamdaman yung sincerong pagkakasabi. Yung ramdam mo yung hindi niya talaga ginawa. Napakaikli ng sinabi. Napakababaw ng mga ginamit ng mga salitaang Tagalog ang kanyang mga binitawan, mga kababayan. Maraming kulang sa madaling salita. Yan. So, ibig sabihin, PL, nagdududa ka. Kayo ho ba nagdududa, mga kababayan? Ako, jokes lang, okay lang. Eto sinabi niya, di eto. Kayo na lamang pumusga. Yung mga ipinupukol nila sa aking mga isyo, tayo po ay mapagmahal na nanay at mapagmahal na asawa. Di sige. Diba? Kumbaga, isang asawang loyal, the ever faithful wife. Ayan, sabi niya mga kababayan. Wala naman pong kumokontra, Auntie Claire. Ako, hindi ako kumokontra. Pero nakukulangan ako doon sa mga sinabi niyo. Kung ako ang mister mo, sabihin ko, napakaikli naman ang paliwanag mo.
Parang hindi man kapanipaniwala yung sinasabi mo. Huh? Dagdagan mo naman. Ha? Dagdagan mo para mas maniwala yung ating mga kababayan. Baka mamaya, pagdudahan ka at sabihin nilang totoo na ikaw malandi. Ganun. Ano yun, ha? Mga kababayan. Sa akin lang naman. Yung halimbawa, kung ako nga yung asawa, hindi niya naman ako asawa, wala akong pakialam. Ba, kung ano mang gagawin niyo sa buhay, kung yan ang ikakasiyan ninyo, di gawin ninyo. Sa inyo naman yan eh. Kahit pa sabihin namin ayaw eh, kung talagang nagbasa yan kay Paimon eh. Tuloy mo lang. Okay, eto na ho. Ang isa pang balita, mga kababayan na, grabe talaga ito mga kababayan. Panibagong kahihiyan na naman po ito. January, February, March, April na po ngayon. Tapos na po ang first quarter of the year, mga kababayan. Nakapasok na po tayo sa second quarter. Pero hindi pa man po nangangalahati ang second quarter, mga kababayan. Ito ay nakaraang survey, first quarter pa po ito. Ngayon lang po inilabas, mga kababayan. Aba, sobrang nakakahiya ito kung ako ang presidente. Grabe. Siguro magkukusa na lang akong bumaba. Ha? So, lumalabas mo kasi dito na wala akong silbing presidente. Dito sa survey na ito, mga kababayan. Ito, basahin ko. Ayon sa isang survey, kalahati ng mga Pilipino ang nagpahayag ng hindi kasiyahan sa kabuuang performance ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. KPL, mga gabinete naman, hindi naman ang Pangulo eh. Kung palpak ang gabinete, mas palpak ang presidente. Ganun lang yun. Hindi niya napangaralan ng maayos yung kanyang mga gabinete. Kanya-kanyang tirada. Di ba? Walang leadership. Hindi siya kinikilalang leader. O ngayong naupo na dyan, bahala na yung presidente niya. Basta gagawin ko yung gusto ko. Mangurakot ako o hindi. Susunod ako sa gusto niya o hindi. O kaya, ang mga gabinete niya, mga kababayan, hindi po aprobado sa ating mga kababayan. Kalahati ng mga Pilipino po ang nagbigay po ng kanilang mga sinasabi na walang kwenta. Ang kabuuang performance o hindi kasi kasiya-siya ang performance ng mga gabinete ni Marcos. Ganun ho, pagka ang namumuno, hindi po marunong maging Pangulo. Yan po ang sinabi ni Inday Sara. Di po ba? Tapos meron bahid na maaaring alam lahat ng kanyang mga gabinete. Di ba? Alam niyo na po yung bahid, yung pagiging pulburon user niya di umano ayon sa kanyang kapatid. Bahid na ho yan. Maaaring alam niya ng mga gabinete niya. Maaaring meron pa ng mga video ng mga letratong kumakalat sa kanilang GC lang. Na kung anumang oras biglang naging mahigpit ang pamamalakad ni Junior sa kanila dito sa mga gabineting ito, isa lang mismo ang maghahabla sa Pangulo at hindi matatapos ang termino. Parang ganun siguro ang kasunduan, mga kababayan. Parang lang naman. Sige, subukan mong higpitan kami. Di ba? Timbog ka talaga. Hindi niya ako napapansin ngayon. Kita nyo, imbis na si Claring ang magsasabi ng mga ginagawa ng bangag na presidente natin, mga kababayan, tulad na lamang po ng pamimigay ng subsidiyang Band-Aid solution lang, tig 5,000 sa mga chopper. Mapa-tricycle man o mapa-jeepney. Di ba? Siya po mismo ang pumupunta sa mga tawag nito, sa mga event na yan, sa pamimigay ng subsidiya. Umi-epal na nga siya, di ba? Pero pagdating sa mga nagaganap sa ginagawa niyang event na yon, pamimigay ng subsidiya,
siya na rin po ang nagsasabi. Parang siya na rin po ang naging spokesperson. Bakit? Eh, balik natin, baka busy yung spokesperson niya. May ibang, ginagawa. Trabaho. Uy, wala akong sinasabi kayo, ha? O, di ba? Ganun ba? O, siya na rin. Eh, kasi nga, parang hawak pa nga yata siya sa liig ng kanya mga gabinete, mga kababayan. Eh. Lalo na ho yung nasa, alam niyo na kung nasaan. Yung mamang kulay asul na. Di ba? Mga kababayan, matakin niyo ho yan. Kalahati po ng mga gabinete niya. Hindi nasisiyahan ang ating mga kababayan. Kasi hindi po masyadong napamunuan ng kanilang pinuno di umano. O, ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol po dito sa nangyari, ay hindi na lang, ito na lang muna. Ito, mamaya na yun, kasi video ho yun eh. Ilalas ko ho yun, mga kababayan. Medyo, kasi yun eh, hindi medyo, talaga nakakatawa. O, kita nyo ha, mamaya babalik tayo sa konting pinag-usapan natin yung nakaraan. O, dito na tayo sa mga kaganapan po kahapon, mga kababayan. Sa bahay di umano ni tawag dito, Congressman Pulong Duterte. Ito, basahin ko lang po yung maikli lang ho, mga kababayan, para maintindihan lang po natin. Kuha na po natin ang tema nito. Ito, Bisaya, tatagalogin ko na lang. Nagtapok ang mga Duterte supporter gawa sa balay ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte karong gabi Abril 1, 2026 human nga nakadawat og impormasyon nga adunay raid nga ipahigayon ang otoridad sa balay niini. Ayan ang sabi po sa Tagalog, mga kababayan. Nagtipon-tipon daw po sa labas ng bahay ni ni Congressman Pulong Duterte, mga kababayan, kagabi April 1. 2026 matapos nilang makatanggap ng impormasyon na di umano'y mayroong raid na gagawin sa ang mga otoridad sa bahay ng congressman, mga kababayan, na si Congressman Pulong Duterte nga. Ewan ko lang po kung ano na ngayon ang update doon sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Wala pa naman po yata ang nangyayaring raid, mga kababayan. Parang lang yun, usap-usapan. Nagdududa nga ako eh. Kasi bakit re-raidin nila o magsisilbi sila ng search warrant sa bahay ni Congressman Pulong Duterte na lagi namang bumabanat yan si Congressman Pulong Duterte noon pa. Tapos ngayon lang sila magsisilbi ng search warrant, ngayon lang nila pag-iinitan. Ipagpalagay natin po na totoo na mayroong isisilbing search warrant. Wala naman po sila makikita kay Paulo kay Pulong Duterte Wala namang ginagawa Wala ginagawang masama. Nasa bahay lang yan. Matino yung tao na yan. Di ba? Lalo na ngayon na talagang ginigipit sila ng mga Duterte, mga Marcos. Itong mga Duterte. Di ba, mga kababayan? Kung totoo, kung hindi ho totoo, hindi kaya, mga kababayan, hindi kaya para sa KOJC ito at hindi para kay Pulong. Sabihin lang nila na kunwari si Pulong para hindi makapaghanda ang KOJC. Di ba meron na rin pong mga kumakalat na usapan noong nakarang pa na di umano lulusubin na naman ang KOJC compound. Search warrant, ganun. Maghahanap di umano ng mga laboratorio. Diba? Parang ginawa ho nilang laboratorio ng droga yung KOJC kasi laboratorio, meron daw laboratorio ng droga dyan Diba? Inikot namin yan hanggang kasuluk-sulukan. Wala.
At saka malalaman mo kung isang lugar laboratory ng droga, mabaho yan Mabaho yung chemical na yan Oh. Tapos pinapasok sa katawan. Sira ang katawan ng tao. Inikot namin kalinis. Grabe talaga ang ginagawa nila kay Pastor at sa KOJC, mga kababayan. Mag-iingat po kayo, mga kaibigan po namin mga taga KOJC, lalong-lalo po yung mga nananatili dyan. Marami-rami kayo dyan sa Central. Mag-iingat po kayo kung sakasakali man na magkaroon ng search warrant. Sana mabantayan ho ninyo yung kung ano-ano mga mayroong mga bit-bit. Mahirap na baka may bit-bit Di ba? Tapos, di tayo nagpaparatang na ganun ang gagawin nila. Baka lang, di ba? Baka lang. Alam niyo naman po ngayon, panahon, medyo mainit talaga ang mga aliado ng mga Duterte, mga kababayan. Ingat-ingat lang po. Sana, hindi si Pulong, sana hindi rin ang KOJC. Sana wala na lang, tawag nito, sisilbihan ng search warrant. Kasi, tatakot ho ako, mahirap po magtiwala, mga kababayan. Tulad po na sinabi ko kanina, mga kababayan, na ang mga gabinete ni Junior, hindi gusto ng mga Pilipino, kalahati ng bilang ng mga Pilipino. Hindi nagustuhan ang performance ng mga gabinete ni Marcos. Ito, patunay. Panoorin ho natin itong video, mga kababayan. Natanong po si Auntie Clareng. Si Sugar Mommy daw. daw. Ng isang reporter kung ano-ano na ang mga naging proyekto ni Bangag, mga kababayan. Pakinggan po natin. Pakinggan po natin yung sinabi niya, mga kababayan. Maikling video lang po ito. Dodoblohin ko lang po ng panood sa inyo para mas maintindihan nyo. Ganda ho kasi talaga ito. Pakinggan po natin at panoorin itong kapalpakan ni Auntie Claire. Si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and ano-ano pong legacy ng administration na posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto. Ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Hindi niya masabi kung ano po proyekto ng amo niya, mga kababayan. Wala naman kasi talaga paano niya palulusutan ang media? Alam din mismo ng media na wala naman talagang proyekto. Ang proyekto? Katulad po ngayon, tanga, hindi proyekto yan, Auntie Claire. Yung ngayon daw, yung mga ginagawa daw po ayuda. Subsidiya sa mga chopper. Kasi nag-crisis sa langis. Proyekto. Ayuda yan. Proyekto. Yung meron tayo nakikita ng mga establishmento. Ayan. Meron tayo nakikita yung paliparan. Lahat. Walang ganon. Kung nakagawa man siya ng batas, iba naman yun. Batas yun Iba yun. Yung ganyan, proyekto ba may tuturing niya pamimigay ng ayuda? Ayuda, oo. Hindi, kita nyo na, taranta na sila. Hirap na ho nilang paliwanagan, mga kababayan. Ayan kasi, amo nyo bangag, kaya kayo, di parang nadadamay na ho kayo sa kabangagan ng amo nyo. Diba? Kaya tama yung survey kanina, mga kababayan, ng kalahati ng mga Pilipino, baka nga hindi lamang ho kalahati. Kalahati lang ho yung inilagay para hindi masyadong patal. Kalahati. Pero totoo niya na siguro nasa mga 80% ng mga Pilipino, kahit sino ho tanungin natin, kahit mag-survey pa po tayo, nako,
Mismong Pangulo nga, hindi na gusto ng mga Pilipino. Gabinete pa kaya. O, di ba? O. Yan. Ikanta nyo na kasi, amo nyo. O, ito pa. Huling video na panunuorin po natin, mga kababayan. Medyo mahaba-haba ho ito. Ito yung tungkol po sa, sa sagutan, yan, batuhan, mga kababayan, ni dating Congressman Jing Paras, na mga vlogger, na mga kaibigan natin, na sila pangalan, Pamela, apelido niyan, pambansang dalaga ng Pilipinas ba? Third floor studio ba? At saka ni Marlon, ayan, Marlon Purificacion, ayan. Binanatan po ni Atty. Topacio, mga kababayan. At binanatan din po ni dating Congressman Jing Paras. Nasa kanyang YouTube channel po na Iparas mo kay Paras. Pinanood ko po kagabi. Binanatan po. Nako. Ano kaya ang simulan nito? Pinagsimulan talaga nito, mga kababayan? Alamin po natin, ayon po dito sa mga sinabi ho ni Atty. Topacio, siguro hindi naman po ito magsisinungaling, mga kababayan. Kasi attorney ho ito eh. Alam niya po ang batas na kapag gawa siya ng istoryang walang katotohanan, pwede siyang mabalikan ng batas, makasuhan. At mapatunayan, may danyos na mangyayari sa kanya. Di ba, mga kababayan? Ito po yung video ng buong sinabi ni Atty. Topacio, mga kababayan, sa third floor studio kay Pam at kay Marlon. Si Marlon talaga ang hinubaran dito, mga kababayan. Si Pam hindi masyado. Pero doon kay Jing Paras talagang binanatan ni Jing Paras si Pamela, si Ma'am Pamela. Ayan. Kayo na lamang po ang maghusga, mga kababayan. Ako, makikiramdam ho muna ako. Parehas po natin kaibigan yan eh. Si Congressman Jing Paras, katunayan nga, pag nagkikita kami yan, sinasabi sa akin, PL, eto number ko. Meron ako number ko. Tawagan mo lang ako anytime kung gusto mo pumunta sa bahay. Ganon. O sige po ako, salamat. Sila third floor studio, kaibigan din natin. Lalo ng kaibigan po natin si Atty. Vic Rodriguez. Kaya para lang po ito sa mga hindi ho nakakaalam sa issue nito. Wala muna akong magiging komento dito, mga kababayan. Magmamasid ho muna tayo. Hirap na po. Ito na po yung video. Panoorin na po natin. Tayo mag-umpisa. Ito nababahala lang ako, ha. Kaya gusto kong ilabas dito. Kasi, may mga tao, alam mo, kaming mga grupo na ang habol namin ay accountability. Ha? Ay may grupo kami na parang koalisyon, may PDP, may mga retired military, etc. Mga groups na in opposition to the present government dahil nga sa mga anomalyang nakikita namin. Ang problema, eto na naman, nandito na naman tayo sa talangka mentality ng mga Pilipino na dapat itanggalin natin. Yeah. May mga personalities doon sa grupo na parang ayaw magkaisa yung grupo at sowing intrigue. Nang iintriga doon sa mga kapwa niya kasamahan. Mali. Sa halip na ang tirahin nila yung flood control, yung rising prices, yung palpak na ating foreign policy, etc., etc., tinitira yung kasamahan nila. Oo. Ewan ko, etong dating Yusek yata ito, na si Marlon Purificacion, Ewan ko kung kaninong bata ito na vlog ng vlog,
tinitira yung ibang mga opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino. Gayong kasama po namin ito. Kasama. Magkakasama po tayo. Para malaman nyo kung sino ting si Marlon Purificacion, ewan ko ba kung bakit naging USEC ito. Ito ay isang journalist daw. Okay. Many years ago, hahanapin ko yung dokumento, and this is documented. Bahala siya kung i-demand niya ako ng libel, pakikita ko yung pruweba. Yan ay na-entrapment operation sa Manila Hotel. Bakit? Dahil nang e-extort, nangingikil sa isang Colonel Emma Libunaw na noon ay nasa CIDG. Ito ang ginawa niya. Tinira niya ng tinira na di umano'y protector daw ng nightclub doon si Colonel Emma Libunaw. Kaibigan ko yan. Matinong pulis yan. Napakatino. Very straight. Lumapit sa akin, bakit naman ako ginaganito? Wala naman akong kinalaman dyan. Sabi ko, sige, hahanapin ko yung mga sources ko sa media. Tatanong ko, ano bang problema? Ang problema pala ay napakasimple lang. Gusto lang kumuha ng kwarta. Ala, siya. So, anong nangyari? Tinagpo namin sa Manila Hotel si Marlon Purificacion. nagkita kayo. Nagkita sila ni Colonel Libunaw. Okay. Binigyan siya ng 40 pesos. Ay, 40,000 pesos. Wow. 40,000 pesos. Kunyari, para suhol. Ang hindi niya alam, entrapment na pala yun. Operation Meron na. ng marked money na yun. Opo. Meron na yun yung fluorescent powder. Okay. Oo. Pagkatapos noon, pumunta siya sa CR, dinampot siya ng CIDG at dinala sa krame for extortion. Okay. Kanya lang, yung kanyang padrino na si Benny Antiporda, na naging opisyal din ng gobyerno, nakiusap, inarbor siya. Sabi ko, nung tumatawag sa akin si Benny, wag sa akin. Ako'y abogado lang, doon kayo makipag-usap sa complainant. May mabuting puso itong si Emma Libunaw. Pinatawad nung inarbor ni Benny Antiporda. Yan po ay facts. Hindi nyo po pwedeng baguhin yan. Yan ay dokumentado. Hindi po paninirang puri yan. Dapat malaman natin because these people are public figures. Dapat natin malaman ang karakter niyan. Yan po ay extortionist. Si Marlon Purificacion. Ngayon, nandito sa grupo namin, iintrigahin yung mga opisyal ng partido ko. Iintrigahin yung kasama naming si Jing Paras. Oo. Kasama pa dyan yung isa, yung dating undersecretary rin yata, yung babae, yung Pam, na kung ano-anong sinasabi. Bakit ka magsasama sa isang dapat ay koalisyon na may common objective ng transparency and accountability? Ngayon, magsosoak ka ng intrigue. Mangiintriga ka. Gusto mo mag-away-away doon. Napakasama po. So, alam nyo, kagganyan po tayo, at iba-ibang mga characters na may questionableng mga background ang isinasama dyan, wala pong mangyayari sa atin. Wala mangyayari sa ating bayan. Hindi pwede yung ganyan sa isang grupo. Malungkot. And I am warning these people. Hindi po, this is not the official party stand. I'm talking as an officer of the party. Huwag nyo pong papatulan ang mga kasamahan ko sa Partido Demokratiko Pilipino. Ako po ang makakalaban ninyo. Huwag nyong papatulan yung mga taong tumutulong, yung mga talagang sincere ang kanilang mga adikain na tumulong sa bayan, wala namang hinihinging kapalit. Katulad ni Jing Paras, huwag nyo pong gagawin yan. Ako po ang makakalaban ninyo kahit hindi nyo ako kinakalaban. Ngayon, kung kakalabanin nyo ako, labo-labo tayo. Hindi ko po kayo aatrasan. Please do not do that. Tumigil na po kayo. Nakakatalangka po kayo, mga kasama ko. Oo. Alam ko naman, ang mga tao na
yung inyong mga principal ay may mga ulterior motive, gustong magbangong puri, gustong i-rehabilitate ang kanilang imahen, gustong tumakbo, pwede naman po lahat tumakbo. Di tumakbo kayo kung gusto nyo. Well, huwag kayong naninira. Lalo na yung intriga. Intriga, di ba? Wala pong kwenta yon. Okay? So, yan po ang uri ng mga tao na ngayon ay naghahasik ng pagkakabaha-bahagi dito sa mga grupo na maganda naman ang adhikain. Okay.